din po yung UNCLOS at ang kanilang perspective po sa UNCLOS is customary international law. So, even though hindi po nila ni-ratify yon at hindi sila signatory doon sa UNCLOS, sinusunod pa rin po nila yon. Kaya lang naman po, binding pero hindi sa kanila binding. Doon lang sa kung ano lang yung pabor sa kanila, yun ang susundin nila. Kaya nga po, hindi sila nag-ratify doon sa UNCLOS. So, what does UNCLOS cover? Ibig sabihin, ano ba sa Tagalog ang kino-cover? Ano daw po ang sinasakupan ng UNCLOS? Diba? UNCLOS includes rules for coastal states. So, yung mga coastal states, ano po ba yung mga coastal states? Yan po yung mga bansa na meron silang coastline or yung mga beach. Kumbaga, merong part ng territory nila na merong direkta na merong tawag dito sa dagat. Kumbaga may direct contact sa dagat yung kanilang territory. So, ang una po doon, territorial sea and innocent passage, foreign commercial shipping, contiguous zone. Yan, andun na yun, meron ng contiguous zone. So itong presentation po na ito, gagandahan po natin ito. Meron tong magandang mag-alam ng mga IT yun eh. Gagawa natin ng magandang parang AI generated na mga pictures and the videos. Andun din po yung exclusive economic zone na 200 nautical miles at yung continental shelf. So tandaan po ninyo, UNCLOS includes rules. Ibig sabihin ng rules, alam nyo na yung rules, para mga batas din po yan doon sa mga estado o mga bansa na merong coastline or coastal, may beach, may dagat, doon sa kanilang territorial sea. Yan. So, yan, may territorial sea na kayo naririnig dyan. Saka yung innocent passage. Ano po ba yung innocent passage? So, iaano din po natin yan. I-discuss din po natin yan. Yung foreign commercial shipping. O yan. So, kasi meron pong mga barko pa kasi na meron siyang nationality. Kung ano yung flag. Halimbawa, ganyan no. May flag ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang nationality niyan ay Pilipino. So, contiguous zone, exclusive economic zone, saka yung continental shelves. Tapos po, tinatapos kasi namin to eh. Ako kasi gumagawa no. Pero ito po, hindi po siya political for lang po to talagang. Ang purpose po nito is dapat malaman natin kung ano ba yung tinatawag na UNCLOS. Meron din po yung UNCLOS na special rules. Ano po yung special rules? Special rules para sa mga sumusunod. Ito po yon: status of archipelagos, guarantees of navigation through international straits, rights of access to sea for landlocked states. So, may rules daw po siya sa mga archipelago. Ano po ba yung mga archipelagos? Like the Philippines po, ang isang bansa po na tinatawag na archipelago, yung binubuo ng iba't ibang mga isla. Ayan. So, like the Philippines, Indonesia, it considered as archipelago po yung mga bansa natin. So, special rules po yun. Guarantees of navigation through international straits. So, yung special rules kapag ikaw ay may vessel or yung isang bansa mayroong barko na dumadaan po sa international o dun sa tinatawag na high seas. Yan. Rights of access to the sea for landlocked states. So ano po ba yung ang sabi po dito, meron din daw po ito ng rules doon sa karapatan ng pagkakaroon ng access sa karagatan ng mga landlocked states. Ano po ba yung mga landlocked states? Ang landlocked states po kasi yung mga bansa na wala po silang territory na may considered na dagat. For example, Mongolia, yan, wala pong po yan. Kasi sila po ay napapaligiran noong iba't ibang bansa, parang nasa gitna sila, wala silang access sa ocean. Yan yung po yung tinatawag na landlocked states. So ano lang po natin, terms and mga terminology lang po anahin natin para pag napanood nyo, hindi na kayo mahirapan. Kunwari, Laos, yung bansang Laos, yung Nepal, Mongolia, yan po yung mga tinatawag na landlocked states. O ibig sabihin, wala silang dagat. So binibigyan din sila ng special rules para
meron silang karapatan na magkaroon ng access sa dagat. So may special rules po yan. Yun yung nandun sa UNCLOS. Meron din pong rules on the high seas. So pag tinawag na high seas, yan po yung lampas na dun sa 200 nautical miles, diba, na exclusive economic zone. Sapagkat meron po tayong tinatawag na territorial zone which is 12 nautical miles. Pagkatapos additional uli na 12 nautical miles, yun naman po yung contiguous zone. Pagkatapos naman po, yung paglampas po ng contiguous zone na po nun, meron tinatawag po tayo na exclusive economic zone. Tapos paglampas po ng 200, yun na po yung high seas. So, may rules din po dyan about dun sa marine pollution from shipping and land, marine scientific research. Yon. So, mahalaga malaman din natin itong tinatawag na marine scientific research po. Kasi yan din yung pinagtatalunan dun sa West Philippine Sea, saka dito sa may Pacific Ocean, lalo na dyan sa may parteng yung harap ng Aurora Province at Quezon Province, di ba? Merong caldera yata dyan. So yung marine scientific research, minsan may nakita ang mga Chinese dyan ng Coast Guard, so kine-question. So yung mga rules po doon, ina-apply din po ng UNCLOS. So yan. Kung gusto po ninyo, ulitin ko na lang, i-slice ko na lang ulit, tapos ipopost ko na lang kung hindi kayo nakakapagtala, hindi kayo nakakapag-jot down. Saka po, meron din rules po dyan doon sa dispute resolution. Yon. Yung dispute resolution, matatakil din po natin yan kasi nga, bahagi ito ng rules ng UNCLOS sapagkat meron nga tayong dispute sa China. So sa China, anong klaseng dispute ang protest ang pwede natin gawin para ma-resolve yung nandiyan sa West Philippine Sea issue, sa South China Sea issue? Kasi ang problema po kasi is mali na po yung information na pumapasok sa atin dito ng mga kababayan natin. Maling information na, like kanina nanonood ako ng live ni Shelo Magno, ang nandun is si Batong Bakal, Professor Batong Bakal, andun si Tariela. So, nakikinig tayo sa kanya, although hindi ko naman sinasabi na mas matalino ako dyan sa kila Batong Bakal, kila Tariela, and yung mga professor na nandyan from UP. But it seems na habang nagpapaliwanag sila, yung paliwanag nila is more on political yung paliwanag nila. Hindi more on information. They giving some inputs na may political point of view. Tapos yung kanilang pagsasabi doon is more on political, and instead na magkaisa yung mga Pilipino na ito pala yung totoo, ang ginagawa nila, very divisive yung kanilang mga sinasabi doon sa kanilang talakayan kanina doon sa live nila ni Shelo Magno. So i-research niyo yun, tingnan niyo na lang sa Red App, meron nun. So more sa kanila kasi ang paniniwalaan ng tao sila. So hindi naman ako paniniwalaan ng tao, hindi naman ako professor. Pero sabi ko nga sa inyo, itong West Philippine kasi when I'm studying dun nasa law school ako, isa to dun sa mga nagpapa-curious sa akin. Kaya, kumbaga, medyo kahit papaano, alam ko kung paano siya interpret, paano ko siya babasahin. That's why, kumbaga, kung ano man yung makakaya ko, itinatagalog natin para maunawaan natin. Pero, yung mga nanonood dito, baka meron ditong loyalista, may pink dito, mga left. Yung pong sinasabi ko dito is wala po siyang political point of view, although ako po, sinasabi ko na DDS ako, pero dun sa sinasabi ko dito is wala siyang political point of view, just information of the West Philippine Sea para hindi tayo mga Pilipino pinagsasabong-sabong, tapos ang mangyayari, magkakaiba, kumbaga, para maging magulo at magkaroon ng, kumbaga, ma-divide and conquer tayo ng mga politiko, tayong paghahati-hatiin, tayong pagsasabong-sabungin, kasi kulang yung impormasyon na at mga impormasyon na ibibigay sa atin or yung alam natin about dyan sa West Philippine Sea. So ituloy po natin. Diyan po kasi sa